Ang init ay parang lumalagablab na apoy sa mga daanan ng Tarlac ng araw na yon. Lahat ng bagay ay nakalubog sa alikabok, at kahit ang hangin ay mabigat, tahimik na sumisinghot ng pait. Pero sa isang maliit na baryo, sa gilid ng kalsada, nagtipon ang ilang mga bata na parang walang pakialam sa init, walang takot sa liwanag ng araw. Doon, isang kapilyang gawa sa kahoy at yero, may tunog ng lumang gitara at boses ng mga bata, payak ngunit malakas, nagtataas ng awitin. Nakatayo sa likod, malayo sa liwanag, isang lalaki ang halos hindi gumagalaw, matangkad, balingkinitan, mapurol ang mga mata na tila laging nagmamasid. Si General Elab Baron, kilala bilang isa sa pinakarespetadong leader sa hukbong sandatahan ng Israel. Dito, malayo sa sariling bansa, hindi siya isang general. Isa lang siyang estrangherong nagtatago sa likod ng mga lilim, nagmamasid sa mga batang Pilipino, habang kinakanta nila ang "Bayan Ko" na parabang iyon ang tanging musika na natira sa mundo. General, dito po kayo, marahang bulong ng isang madre, sabay abot ng isang basong malamig na tubig. Tumango si Baron, bahagyang ngumiti, ngunit hindi nawala ang lungkot sa kanyang mga mata. Walang politika rito. Walang media. Walang mga kamera, walang kasamang security team. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-aalinlangan, para bang hindi siya karapat-dapat mapabilang. Tinignan niya ang kanyang mga kamay, naninibago pa rin sa mga sugat at pilat na bitbit ng isang buhay ng pakikidigma. Pero ngayong araw, ang sugat ay hindi lang sa balat, nasa loob, sa isang lugar na hindi mahawakan ng alinmang medisina ng hukbo. Lumapit ang isang batang babae, kasing liit ng 7 taon. Walang sapin sa paa, putik ang mga binti, ngunit maliwanag ang ngiti. "Kuya, gusto mo pong kumanta?" bulong nito, parang lihim na alok. Nagkibit balikat ang general, bahagyang natatawa sa sarili. "Hindi ako marunong, Hija," sagot niya, pilit na malambing ang tono. "Ako po, hindi rin marunong dati," sagot ng bata, "pero sabi ng nanay, matututo ka kung papakinggan mo yung puso mo." Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Sumilip si Baron sa loob ng kapilya. Doon, sa isang sulok, umiiyak ang isang ina habang pinapakinggan ang kanyang anak na kumakanta. Sa labas, ilang batang lalaki ang nagtatawanan, nagbabahagi ng tinapay. May isang matandang lalaki na nagwawalis ng bakuran, bawat galaw may pag-aalaga. Ang araw ay lumulubog na, ang liwanag sa loob ng kapilya ay nagiging ginintuang anino. Pinikit ni Baron ang mga mata. Bakit nga ba siya narito? Isang buwan na siyang umiikot sa Pilipinas, pero ito ang unang araw na parang hindi siya sigurado kung sino siya. "Hindi mo dapat ikahiya ang iyong luha, anak," bulong ng isang matanda sa likod niya. Napalingon si Baron na bigla. Isang amain, puting buhok, nangingitim ang mga palad, nakangiti ng mapayapa. Minsan, mas matapang ang taong marunong umiyak, dagdag pa nito, saka muling bumalik sa pagwawalis. Tumingin si Baron sa mga bata, sa mga matatanda, sa kapilya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat na matagal na niyang tinatago. Ang bigat ng mga desisyong kailangang gawin, ng mga sundalong kailangang padalhan sa panganib, ng mga misyon na kailangang tapusin kahit may kabayaran. Pero narito siya ngayon, at parang may isang bagay na hindi kayang punan ng kahit anong medalya o tagumpay sa digmaan. Naglakad siya papalapit sa isang grupo ng kabataan na nagkukwentuhan. Napansin nilang lumapit ang general at biglang tumahimik ang mga ito. "General Baron," bati ng isa, "kayo po ba yung galing Israel?" Tumango siya, pero naupo muna sa semento bago sumagot. "Bakit po kayo nandito, General?" tanong ng isa, matalim ang mata pero magalang ang tinig. Hindi agad sumagot si Baron. Tiningnan niya ang langit, ang liwanag na pumapasok sa basag na bintana ng kapilya. "Hindi ko rin alam," anya, "siguro para matuto ng bagay na hindi ko matutunan kahit ilang taon pa ako sa digmaan." Nagkatinginan ang mga bata. Isang batang lalaki, mas matanda, lumapit. Sabi ni tatay, "Minsan kailangan mo lang daw tumingin sa paligid. Hindi mo kailangan ng baril para maging matapang." Natahimik si Baron. Para siyang tinamaan ng sariling aral. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang isang babae, tila nagdarasal, tahimik lang, ngunit puno ng pag-asa. Sa mga bulong na yon, naalala ni Baron ang kanyang sariling ina, ang mga panalangin nito tuwing siya'y umaalis para sa isang misyon. Napapikit siya, pinilit burahin ang takot sa puso. Bumalik ang alaala sa gabi ng kanyang unang labanan, ang sigaw ng mga sundalo, ang apoy, ang kaba. Ngunit kakaiba ang nararamdaman niya ngayon. Walang bala, walang kaaway, ngunit may tahimik na lakas na bumabalot sa maliit na baryong ito.
Isang pari ang lumapit, may hawak na rosaryo. General, minsan po ang pinakamalaking digmaan ay nasa loob natin, bulong nito. Dito, natututo kami ng lakas mula sa isa't isa. Hindi po ito tungkol sa panalo, kundi sa pagtutulungan. Napatayo si Baron. Habang lumalalim ang gabi, napansin niyang hindi bumibitaw ang mga bata sa kanilang awitin. Sama ka na po, General, alok ng batang babae ulit. Sabayan mo kami. Sa pagkakataong iyon, parang may bumulong sa puso ni Baron. Dahan-dahan siyang lumapit, sumama sa bilog. Mahina man, sinubukan niyang sabayan ang kanta. Bayan ko, ikaw ang aking pangarap, hindi niya alam ang lahat ng salita, pero naramdaman niya ang bawat tuldok ng damdamin. Habang sumasabay siya, napansin niya ang mga luha na hindi niya namalayan na umaagos sa kanyang pisngi. Hindi siya nahiya. Sa halip, naramdaman niyang may tumatanggal ng bigat sa kanyang loob, isang bigat na matagal na niyang bitbit. Sa paglipas ng gabi, hindi na siya isang estranghero. Naging bahagi siya ng maliit na kwento ng baryo, isang sandaling hindi niya malilimutan. At sa gabing iyon, bago siya umalis, may isang matandang babae na lumapit, may hawak na maliit na baso ng salabat. General, huwag mo po kalimutan ang aral ng Pilipinas. Hindi po ito tungkol sa lakas ng braso. Ito po ay lakas ng loob at puso. Tahimik siyang naglakad papalayo, marahang pinahid ang luha. Sa kanyang mga balikat, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan, pero sa dibdib niya, parang may bago, isang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Naglakad siya palabas ng baryo, tanaw ang mga ilaw ng kapilya. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang may bagong layunin na unti-unting namumuo. Hindi lang ito kwento ng pagtulong o misyon ng Israel. May kulang at ngayon, handa na siyang hanapin kung ano yon. Mataas pa ang araw, ngunit parang malamig na hangin ang bumalot kay General Baron nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Inilapag niya ang isang maliit na notebook sa ibabaw ng mesa, binuksan, at muling binalikan ng kanyang isip ang mga pangyayaring parang laging humahabol sa kanya, mga alaala ng unos, ng dagat at putik, ng mga matang lumalaban kahit tapos na ang bagyo. Tumindig siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga anino ng punong mangga sa labas. Para bang sa bawat tunog ng hangin, bumabalik siya sa araw ng gulo, taon-taon na parang bangungot na hindi mawala. Tila binuksan ng kanyang pagbisita sa Tarlac ang isang pintuang matagal na niyang pinilit isara. 9 na taon na ang nakalipas. Matapos ang pananalasa ng bagyong Haiyan, ipinadala ang unang medical team ng Israel sa Leyte. Hindi dapat kasama si Baron. Siya ay nakadestino noon sa ibang bansa. Pero nang mabasa niya ang isang classified report mula sa field, may humila sa kanya, isang lihim na gutom na maunawaan, hindi lang bilang opisyal, kundi bilang tao. Binasa niya ulit ang ulat. Ang nanay hindi sumama. Ayaw lumikas. Hindi ako alis hanggat hindi nakuha lahat ng ulila, sabi niya sa sundalo. Ang mga katagang iyon ay tumimo kay Baron. Naalala niya kung paano siya mismo, noong bata pa, ay iniwan ng kanyang ama sa isang camp ng militar dahil ang bayan muna, bago pamilya. Pero dito, iba. Para sa babaeng iyon, ang bayan at ang pamilya ay isa. Nakarating siya sa Tacloban makalipas ang 2 araw. Naglakad siya sa mga kalye na puno ng putik, sirang gusali, natumbang puno, mga bangkay na natatakpan ng banig, at mga tao, mga bata at matanda na walang suot kundi tapang. Ang unang eksena na tumama sa kanya, isang batang lalaki, may sugat sa paa, buhat-buhat ang kapatid na babae, dahan-dahang tumatawid sa baha para ilapit sa isang medik na Hudyong umiiyak na sa pagod. Doon nakita ni Baron ang grupo ng Israeli medical team. Bihasa sa trauma, sanay sa mga sugat at giyera, pero ngayong araw, nakatayo lang sila sa gilid, parang walang magawa sa harap ng ganitong uri ng sakuna. Tumingin sa kanya si Talia, ang head nurse. General, hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng katahimikan. Nag-aalala ako pero walang sumisigaw. Lahat kahit umiiyak kalmado. Tumango si Baron. Hindi niya rin maintindihan. Sa ibang lugar, sa gitna ng krisis, karaniwan ang gulo, ang takot, ang balasik. Pero dito, iba, para bang may lakas na hindi mo makikita, kundi mararamdaman mo lang sa bawat sandali. May isang grupo ng kabataan na tinutulungan ang matandang babae na buhatin ang sako ng bigas papuntang evacuation center. Isang binatilyo ang nagkukumpuni ng sirang dingding ng health center, kahit natanggal ang kuko at sugat-sugat ang kamay. Isang sundalong Pilipino ang nag-alok ng tubig sa isang Israeli, sabay ngiti, "Sir, relax lang.
Madadaan natin to, parang walang nabago sa mundo nila, parang araw lang ng Sabado, pero nasa gitna sila ng impyerno. Isang gabi, habang umiikot si Baron sa paligid ng camp, narinig niya ang tahimik na dasal mula sa isang kubo. Lumingon siya, nakita niya ang isang batang babae, nakaluhod, nakapikit, may hawak na maliit na rosaryo. Para po sa tatay ko, General. Para po sa lahat ng hindi makauwi. Tahimik siyang umupo sa tabi nito, walang inik, hanggang matapos ang panalangin. Bumalik sa kanya ang imahe ng ulat tungkol sa ina, si Aling Maritz, tinawag ng iba. Dinala siya ng isang social worker sa gumuho ng klinika. Nakaupo sa sirang bangko, may dalang dalawang bata, walang suot na tsinelas. Hindi po ako alis hanggat hindi sila kasama, sabi niya, kalmado ang boses, pero buo ang loob. Sinubukan siyang kumbinsihin ng Israeli medic. Ma'am, delikado po rito, kailangan na po nating umalis. Tumango si Maritz, tumingin sa mga bata. Hindi lang sila mga bata. Mga anak ko na rin sila. Nagtagal pa ng ilang oras bago natapos ang rescue. Nang lahat ng ulila ay naligtas na, saka lamang tumayo si Maritz. Hawak-hawak niya ang kamay ng bawat isa, at hindi siya nag-iisa sa paglakad palabas ng guho, lahat sila, magkakadikit, magkakaagapay. Bumalik sa camp si Baron ng gabing iyon. Doon, sa maliit na tent, natanaw niya ang mga sundalong Israeli na nakaupo sa tabi ng mga Pilipino, sabay-sabay na kumakain ng instant noodles, nagbibiruan, nagkakantahan. Hindi na mahalaga kung sino ang may dalang pagkain, kung kanino galing ang tubig, kung anong wika ang ginagamit. Lahat nagtutulungan. May isang gabi pa na tumatak sa isip ni Baron. Umuulan noon, malakas ang hangin, may natira pang panganib ng aftershock. Nakita niya ang isang batang lalaki, basang-basa, nilalakad ang lubog na kalsada bitbit ang isang basket ng kamote. Para po sa mga volunteers, sabi ng bata, ngiti-ngiti, parang hindi ramdam ang gutom o pagod. Tinanggap ng isang Israeli ang kamote, natigilan sa kabutihan ng batang di niya kilala. Ilang araw pa, at nakita ni Baron kung paano pinilit ng mga Pilipino na tumulong kahit wala silang halos maibigay. Sa evacuation center, may matandang babae na isinilid sa bulsa ng isang Israeli doktor ang tinapay, para po sa biyahe nyo pauwi. May binatilyo na nagbiro, "Sir, sa susunod, kayo naman dito tumira, masarap ang tinola namin kahit walang manok." Nagtawanan ang lahat, kahit alam nilang halos wala nang natira. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Baron ang mga sundalong Pilipino. Hindi sila ang pinakamaingay, hindi sila ang pinakamabilis. Pero sila ang laging unang gumagalaw kapag may problema. May tumatawid na bata sa baha, nandoon agad sila. May umiiyak na lola, akbayan agad. Tahimik lang pero matibay. Wala sa mukha ang takot, nasa mga mata ang tiyaga at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo si Baron sa tabi ng isang Israeli engineer, napag-usapan nila ang nakita nila sa araw na yon. "Hindi ako makapaniwala, General," sabi ng engineer. "Sanay ako sa disiplina, sa utos, sa lakas ng loob. Pero dito parang may ibang klase ng lakas." Tumango si Baron. Hindi niya rin kayang ilarawan ng buo. Sa kwentong ito, hindi ang baril o ang tangke ang bida, kundi ang simpleng pag-aabot ng kamay, ang tahimik na pagtitiis, ang pag-iyak na hindi nahihiya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng supply, may dumating na ulat, isang grupo ng sundalo ang tumulong sa paglipat ng mga evacuee gamit ang sirang ambulansya. Sa kalagitnaan ng baha, nasiraan sila ng gulong. Pero hindi sila nagpanik. Bumaba silang lahat, binuhat ang ambulansya habang natatawa pa. Isang Pilipinong sundalo ang sumigaw, "Sir, laro lang to, parang childhood games sa amin." Sa kabila ng hirap, biro at tawa ang umalingaw-ngaw. Nagsimula si Baron na tanungin ang sarili, ano ba talaga ang lihim ng mga Pilipino? Ano ang meron sila na kahit sa gitna ng kawalan, kaya nilang ngumiti, tumulong, at hindi sumuko? Hindi ito nadadala ng uniform, hindi ito nadadala ng ranggo. Ibang klase ng lakas, isang bagay na hindi itinuturo sa military academy, hindi itinuturo sa bootcamp. Makalipas ang ilang araw, pinatawag ni Baron ang ilang leader ng Filipino team. "Paano ninyo napapanatili ang ganitong ugali kahit sa krisis?" tanong niya. Napangiti lang ang isang sergeant, sabay sagot, "General, wala pong sikreto. Ganito lang talaga kami. Kapwa po ang tawag namin doon. Kapwa, kasi kahit magkaiba ang dugo o pangalan, pareho lang tayong tao." Muling tumatak kay Baron ang salitang iyon, kapwa. Ibinulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi sa camp, kapwa, para bang ngayon lang niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng pagkakaisa,
hindi dahil sa iisang bansa, kundi dahil sa iisang pagkatao. Lumipas ang mga linggo at natapos din ang misyon ng Israeli team. Bago sila umalis, nagdaos ng munting salusalo ang mga Pilipino. May kantahan, may sayawan, may palitan ng simpleng regalo, isang banig, isang maliit na bag, isang sulat na nakasulat sa malabong Ingles. Thank you, Israel, for helping us. We will never forget. Sa huling gabi niya sa Leyte, tumayo si Baron sa tabi ng dagat, pinanood ang mga bituin. Mayroon kayong ibinibigay na hindi ko pa nakita saan man, bulong niya sa sarili. Hindi ko alam kung paano dalhin yon sa amin, pero gusto kong subukan. Pagbalik niya sa Israel, dala pa rin niya ang mga alaala ng bagyo. Sa bawat pagpikit ng mata, nakikita niya ang mga batang nag-aalay ng pagkain, ang mga sundalong tahimik na nagbabantay, ang mga ina na lumalaban para sa iba pang bata na hindi kanila. Unti-unti niyang napagtanto na may kulang sa sariling hukbo, hindi disiplina, hindi lakas, kundi ang diwa ng kapwa na bumubuo sa tunay na pagkakaisa. Doon nagsimula ang tanong na hindi niya mapakawalan, paano kung ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa armas, kundi sa kakayahang magmalasakit? Ano kaya kung ang natutunan niya sa mga alaala ng bagyo ay pwedeng maging susi para sa hinaharap ng kanyang bansa? Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Baron ay hindi na lang puspos ng galit, takot, o tungkulin. Naging tahanan ito ng isang bagong pag-asa na may natatagong ginto sa puso ng mga Pilipino at marahil, panahon na upang ito'y matutunan ng mundo. Lumipas ang mga taon. Nagsimula nang kumupas ang mga sugat na iniwan ng bagyong dumaan sa Pilipinas, ngunit para kay General Elab Baron, may sugat na hindi gumagaling. Isang kirot na paulit-ulit na bumabalik sa tuwing tahimik na gabi at walang ibang maririnig kundi ang sariling paghinga. Ang mga larawan ng mga bata, ng mga ina, ng mga sundalong Pilipino, lahat ay naging bahagi na ng kanyang panaginip at ng kanyang tanong, paano kung may kulang talaga sa paraan ng kanilang paglilingkod? Sa Israel, sa mismong gitna ng disyerto, nagbabago ang panahon. Lumamig ang hangin, ngunit mas malamig ang relasyon sa pagitan ng mga sundalo at opisyal. Hindi ito basta-basta naririnig, ngunit nararamdaman, parang usok na walang apoy, isang uri ng pagod na hindi kayang alisin ng kahit anong disiplina o pagsasanay. Minsan, pag lumalakad si Baron sa pasilyo ng headquarters, nahuhuli niya ang malalayong tingin ng mga kadete, parang laging may iniisip, parang may iniinda. Nagkaroon ng insidente sa loob ng kampo. Isang sundalo ang nagwala, nagbasag ng gamit, sumigaw, ngunit walang tumulong. Lahat, nanatili sa kani-kanilang kwarto, walang kumibo, walang lumapit. Nang tanungin ni Baron kung bakit, simpleng sagot ng isang opisyal, General, hindi po namin alam kung paano. Simple. Direkta. At sa sagot na yon, parang may nabasag sa loob ni Baron. Hindi lang sila kulang sa lakas, kulang sila sa pagkakaisa, sa malasakit, sa diwa ng kapwa. Nagpatawag siya ng pulong. Lahat ng matataas na opisyal ay naroon. Mahaba ang mesa, puno ng mga dokumento, tasa ng kape, at mga folder na makapalpas sa ulap sa umaga. Inikot ni Baron ang tingin. May problema tayo, panimula niya. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng disiplina o armas. Ang mga sundalo natin, pagod. Hindi lang katawan, ang espiritu nila, pagod. Tahimik ang kwarto. May nagtaas ng kilay. May umiling. Isang matandang opisyal ang nagsalita, General, kailangan natin ng mas matinding pagsasanay. Huwag nating labanan ang pagod sa damdamin, labanan natin sa gawa. Tumango si Baron, ngunit mahina ang loob. Hindi ba't iyon na nga ang ginagawa natin simula't simula? Pero bakit hindi pa rin sapat? Napuno ng tensyon ang hangin. May bumulong sa dulo ng mesa, anong solusyon ang meron ka, Baron? Hindi agad sumagot ang General. Pinikit niya ang mga mata, naalala ang mga batang nag-abot ng tinapay, ang mga sundalong tahimik na nagtutulungan. Huminga siya ng malalim, saka binitawan ang mga salitang matagal nang namuo sa isip. Magdala tayo ng mga Pilipino dito. Hindi para magturo ng baril, hindi para magturo ng estratehiya. Magturo sila ng kapwa. Pakikiisa. Paano magmahal kahit sa gitna ng digmaan? Paano maging tao kahit balot ka ng bakal at utos? Parang bumagsak ang bato sa mesa. May natawa, may napatingin sa kanya ng may pagdududa. Isang bata pang opisyal ang tumawa, General, magtuturo sa atin ang mga Pilipino. Sila mismo, dami ring problema sa bansa nila. Paano tayo matututo sa isang bansang mas mahina pa kaysa sa atin, hirit ng isa pa, hindi na nagtago ng ngisi?
Umangat ang boses ni Baron, mahina pero matalim. Hindi lakas ang tinutukoy ko. May nakita akong lakas sa kanila na hindi ko pa nakita sa kahit anong hukbo, ang lakas ng loob na tulungan ang ibang tao kahit sariling pamilya nila ang naghihirap, ang tapang na ngumiti kahit anong hirap ang dinaranas. Iyon ang gusto kong matutunan natin. Hindi ito tungkol sa armas. Ito ay tungkol sa puso. Tahimik ang lahat. Isa-isang tumayo ang mga opisyal, ang ilan ay may pag-aalinlangan, ang iba, tahasang pagtutol. Ngunit may ilan na, tahimik lang, nag-isip. Sa mga mata ni Baron, nakikita niya ang parehong tanong na matagal na niyang iniikot sa sarili, may puwang ba ang ganitong klaseng lakas sa mundo nila? Kinabukasan, inutusan ni Baron ang kanyang adjutant na maghanap ng mga koneksyon sa Pilipinas. Nagsimula siyang magpadala ng liham, email, at mensahe sa mga institusyon, simbahan, at maging sa mga military attach. Naghahanap kami ng mga tagapagsanay na may kakaibang karanasan. Hindi lang sa digmaan, kundi sa buhay, sa pagtutulungan sa komunidad. Tumanggap siya ng maraming sagot, ilan, puro pasasalamat, ilan, tahasang pagtanggi. May mga nagtatanong, ano po ang eksaktong hinahanap nyo? Minsan, naubusan ng sagot si Baron. Pero sa bawat pagtanggi, lalo lang tumitibay ang desisyon niya. Minsang gabi, habang nag-iisa sa opisina, pinagmamasdan niya ang mga larawan ng sarili noong bata pa, kasama ang ama sa mga training camp. Naalala niya ang unang aral ng ama, Elab, sundalo ka hindi dahil marunong kang lumaban, kundi dahil handa kang magsakripisyo para sa iba. Noon, hindi niya lubos na naintindihan. Pero ngayon, sa kabila ng mga taon at giyera, lumalalim ang ibig sabihin nito. Isang gabi pa, habang nilalakad niya ang barracks, nakita niya ang ilang sundalo na tahimik na nag-inom, nagsusuntukan, nagbubulungan tungkol sa mga problema nila sa pamilya. Hindi niya masisi. Ang bawat isa may sariling pasan. Pero walang gustong lumapit, walang gustong makinig. Hindi ito ang sundalong gusto ni Baron. Hindi ito ang komunidad na pinangarap niyang buuin. Nagpadala siya ng liham sa isang matandang kakilala sa Pilipinas, dating volunteer na nakilala niya noong bagyo. Kaibigan, kailangan ko ng tulong. May alam ka bang pwedeng magturo ng lakas ng loob at pagmamalasakit, hindi ng digmaan, kundi ng pagkakapit-bisig? Agad ang sagot, General, marami kaming ganyan. Hindi lang nakikita ng mundo. Padalhan kita ng pangalan. Bumalik si Baron sa kanyang mga opisyal, bitbit ang proposal. Hindi pa rin natapos ang pagtutol. May humarap sa kanya, si Colonel Weiss, mahigpit at palaban. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan tayo ng buong mundo? Ano sasabihin nila, tumatanggap tayo ng leksyon sa mga walang sapat na armas? Mas natatakot ako sa panahon na wala na tayong pakialam sa isa't isa, matigas na sagot ni Baron. Dahil kapag nawala ang kapwa, walang saysay ang lakas, walang saysay ang tagumpay. Doon na nagsimulang lumambot ang usapan. Unti-unting may umayon kahit ayaw nilang aminin. Sinubukan nilang isiping biro lang ito, na baka pansamantala lang, pero sa puso ni Baron, alam niyang ito na ang simula. Naglatag siya ng plano, mag-imbita ng isang grupo ng Pilipinong tagapagsanay, iba-iba, may dating sundalo, may guro, may nurse, may pastor, may nanay. Hindi mahalaga kung anong ranggo, hindi mahalaga kung ilang medalya. Ang mahalaga, marunong silang magpakatao. Isang araw, natanggap niya ang pangalan ng isang tagapagsanay mula sa Nueva Ecija, isang lalaki, tahimik, dating scout ranger, ngayon ay guro sa Sunday school, nagtatanim ng kamote, nagpapakain ng matatanda. Siya ang kailangan mo, General, sabi ng liham. Hindi siya sanay magturo sa harap ng mga sundalo. Pero siya ang aral na hindi matutunan sa kahit anong manual. Tinitigan ni Baron ang larawan, isang lalaki, payat, maamo ang mukha, may hawak na Biblia, nakaupo sa tabi ng matandang babae sa harap ng kubo. Wala sa itsura ang tapang, wala sa galaw ang lakas. Pero sa tingin pa lang, parang may bumabalot na kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, inihanda na ni Baron ang lahat. Nagpadala ng opisyal na imbitasyon. Ikinuwento niya sa mga sundalo ang plano. May ilan pang nagbiro. May isa pang humarap sa kanya sa hallway, General, sigurado ka ba talaga dito? Baka ikaw lang ang makinig sa kanila. Kung ako lang, sagot ni Baron, sapat na. Pero sa tingin ko, hindi ako mag-iisa. Bago matapos ang linggo, dumating ang tugon mula sa Pilipinas. Tatanggapin ko po ang inyong paanyaya. Hindi ko po alam kung anong may tuturo ko, pero susubukan ko po. Sa awa ng Diyos, baka may matutunan din ako sa inyo. Napangiti si Baron.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may bago ng simula. Hindi niya alam kung saan hahantong ito, pero sigurado siya sa isang bagay, may pag-asa pa, basta't may magtuturo kung paano maging tao bago maging sundalo. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa disyerto. At sa bawat paghakbang ni Baron sa loob ng kampo, naramdaman niya ang kapwa na unti-unting bumabalik, hindi lang bilang salita, kundi bilang pag-asa. Sa Nova Etika, lumalampas ang umaga sa mga alingawngaw ng mga batang naglalaro sa tabing kalsada. Ang mga manok ay nag-aaway sa ilalim ng puno ng bayabas, at ang hangin ay may amoy ng bagong giling na kape at basang lupa. Doon, sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, nagsimula ang araw ni Ruben de la Cruz, isang lalaki na hindi halos mapansin sa gitna ng kanyang sariling baryo. Nakatayo siya sa gilid ng kanilang bakuran, suot ang luma niyang kamiseta, may putik pa ang laylayan, habang binabantayan ang mga tanim na kamote. Sa tabi ng kanyang ina na si Aling Tersing, palaging masigla ang umaga, kahit kumikirot na ang mga kasukasuan nito. "Anak, baka mahulog ka dyan." Dahan-dahan lang, paalala ni Aling Tersing habang nagbibilang ng tubers. "Ma, kayang-kaya ko pa to, wala namang bagyong paparating," sagot ni Ruben, sabay ngiti. Inilapag niya ang hinukay na kamote sa batya, pinahid ang pawis sa noo, at saka tumingin sa langit. Kapag ganitong oras ng araw, parang ang lahat ay may sariling sigla, ang mga bata sa kalsada, ang matandang naglalako ng taho, ang aso sa likod bahay na nagbabantay ng mga sisiw. Pagkatapos magtanim, pumasok siya sa maliit na sala, nagpunas ng paa, at kinuha ang lumang Biblia sa tabi ng lumang bentilador. Doon, tuwing umaga, tinuturuan niya ang ilang bata mula sa baryo, hindi tungkol sa gyera o estratehiya, kundi tungkol sa mabubuting asal at kabutihang loob. Sa bawat kwento ni Ruben, tahimik siyang nakaupo, ang mga bata ay nakapalibot, bawat isa'y may hawak na papel at lapis. "Mga bata, sino ang tunay na malakas?" tanong niya minsan. "Yung kayang magsalita ng malakas," sagot ng isa. "Yung kayang magtanggol ng kaibigan," sagot ng isa pa. Umiling si Ruben, tumango sa batang babae sa harap. "Yung marunong tumulong kahit walang nakakakita," sabi ng bata. Napangiti si Ruben. Tama. Lakas ng loob, hindi lang lakas ng katawan. Madalas, sa kalagitnaan ng aralin, biglang darating si Aling Tersing, may bitbit na merienda, nilupak o ginataan, depende sa panahon. "O, mga bata, magpahinga muna kayo. Galingan nyo kay Ruben, kasi mas matalino yan sa teacher nyo," biro ng matanda, at lahat ay nagbibiruan at nagtatawanan. Isang Sabado ng hapon, bumisita ang kapitan ng barangay, si Kap Daniel, bitbit ang isang sobre. "Ruben, may sulat para sayo. Galing daw Israel." Hindi ko naman alam kung scam ba to o ano, ikaw na nga magbasa." Binuksan ni Ruben ang sobre. Makapalang papel at may logo ng embahada ng Israel. Habang binabasa niya, palihim na tumibok ang puso niya. Mahaba ang liham, puno ng galang, pero malinaw, iniimbitahan siya bilang espesyal na tagapagsanay sa Israeli Defense Forces. Hindi siya makapaniwala. Hinilot niya ang mga mata, baka namalikmata lang siya. Pagkatapos basahin, tahimik niyang inilapag ang sulat sa mesa. "Anak, anong sabi?" tanong ni Aling Tersing, may bahid ng kaba. "Ma, parang imposible. Gusto nila akong dalhin sa Israel. Para magturo raw ako, pero hindi ko alam kung anong ituturo ko sa mga sundalo nila," sagot ni Ruben, pilit ngumiti, pero halata ang pagkabigla. "Hala, Ruben. Hindi biro yan. Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Kap Daniel, sabay abot ng malamig na tubig. "Hindi ko nga alam kung bakit ako. Maraming mas magaling dyan, mga retired na general, mga nagtapos sa malalaking eskwelahan. Ako, ordinaryong scout ranger lang dati. Tapos teacher na lang dito sa atin." Natahimik ang kwarto. Bumuntong hininga si Ruben at tumingin sa kanyang ina. "Ma, kung ako po ang mapipili, iiwan ko kayo dito. Hindi ko po alam kung ilang buwan, baka taon pa." Ngumiti si Aling Tersing, marahang hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, minsan ang plano ng Diyos, hindi natin maintindihan. Pero kung ang mabuting tao, kailangan sa malayo, hayaan mong tumulong ka rin doon. Ako ang bahala rito. May kapitbahay naman tayo, at kayang-kaya ko pa magluto ng adobo." Nagkatawanan ang lahat, ngunit ramdam ang bigat ng usapan. Sa gabing iyon, nagdasal si Ruben, nakaluhod sa tabi ng kama, hawak ang Biblia na pinagmanahan pa ng kanyang lola Ising. "Panginoon, kung ito po ang gusto nyo, hindi ako hihindi. Pero sana, bantayan nyo po si Mama.
At sana, kahit konti lang, may maitulong ako sa lugar na yon. Kinabukasan, dumating ang ilang opisyal mula sa embahada. Maayos silang nagpakilala, dala ang lahat ng papeles at pasaporte. Sir Ruben, kami po ang magiging contact nyo. Bibigyan kayo ng orientation, pero kayo po ang pipili kung kailan kayo alis. Hindi po kayo pipilitin. Tahimik si Ruben. Isinulat niya ang kanyang desisyon sa isang malinis na papel, simpleng liham para kay General Baron. Sir Ruben de la Cruz po. Hindi ko po alam kung anong hinahanap nyo, pero kung makakatulong, susubukan ko po. Hindi ako sanay sa malalaking kwento o mahahabang aral. Pero alam ko pong ang kapwa ay hindi tinuturo, kundi ipinapamuhay. Salamat po sa tiwala. Mabilis ang sumunod na mga linggo. Nagpaalam si Ruben sa mga bata sa Sunday School. Bawat isa, nagbigay ng maliit na regalo, isang ginupit na dahon, isang shell na may pangalan niya, isang guhit na siya ay bida, nakasuot ng superhero cape, may hawak na walis at Biblia. Isang batang lalaking umiiyak pa, "Sir, wag po kayong makakalimot bumalik dito ha. Hindi po kayo pwedeng maging sundalo ng Israel." Tumawa si Ruben, pinahid ang luha ng bata. "Babalik ako. Hindi niyo ako matatakasan." Ilang gabi bago umalis, inihanda ni Ruben ang mga gamit. Sa maliit na backpack, inilagay niya ang lumang Biblia, ang litrato ni Lola Ising na nakasuot ng barot saya, isang maliit na batya ng biong gawa ng kanyang ina, at ang guhit ng batang estudyante. Wala siyang dalang mga medalya, walang sertipiko, walang uniform. Tanging payak na pag-asa at kababaang loob ang baon niya. Sa gabi bago siya umalis, naglatag si Aling Tersing ng salusalo, sinangag, itlog, kamote, at chocolate de batirol. "Anak, magdasal ka na muna. Sa malayo ka pupunta, pero ang dasal ko, aabot sa iyo kahit saan." Magkayakap silang mag-ina. "Ma, balang araw, babalik ako. Baka may kwento akong maiuwi." Kinabukasan, sumakay si Ruben ng bus patungong Maynila, bitbit ang maliit na bag at ngiti na may halong kaba. Sa airport, sabay na lumapit ang isang volunteer na dati niyang kasama sa relief operations. "Ruben, balita ko, ikaw daw ang ipapadala ng barangay. Galingan mo ha? Dalhin mo ang Nueva Etika kahit saan ka makarating." Sa eroplano, una niyang beses lumipad palabas ng Pilipinas. Tinitigan niya ang mga ulap, nakangiti sa bawat alala ng baryo, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang tawanan sa gabi, ang kwentuhan sa ilalim ng puno ng bayabas. Para sa kanya, ang bawat alaala ay kayamanan na dadalhin niya sa lugar na hindi pa niya kilala. Paglapag sa Tel Aviv, sinalubong siya ng mga opisyal. "Welcome to Israel, Yemna de la Cruz," bati ng isang sundalong Israeli, matikas at mahigpit ang pagkakatayo. Sagot ni Ruben, "Salamat po." Medyo nanginginig pa ang tuhod ko, pero excited din. Nagkatinginan ang mga sundalo, parang nagtataka kung biro o seryoso si Ruben. Siya lang ang umiti, simple at tapat. Habang binabaybay ang mahahabang kalsada patungo sa training base, hindi mapakali si Ruben. Pinagmamasdan niya ang malalayong bundok, ang disyerto na parang walang hanggan. "Akala ko po parang Tarlac dito, pero mas mainit pala," bulong niya sa driver. Tumawa ang Israeli, "Tama ka, sir. Mainit dito, pero malamig din sa gabi. Ganyan talaga ang disyerto, parang sundalo, matigas sa labas, malambot sa loob." Dumating sila sa base, sinalubong ng mga sundalo, mahigpit, tahimik, disiplinado. Pinakilala siya sa opisina ng training commander, si Captain Nadav, isang matangkad, maputlang lalaki na may malamig na tinig. "You are Ruben, from the Philippines." "Opo, ako nga po yon. Sana po, hindi kayo madismaya sa akin." Napangiti ng bahagya si Nadav. "You are different from any instructor we had. We will see what you can do." Unang gabi niya sa barracks, nagdasal si Ruben sa wikang Tagalog, tahimik lang. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na hindi ko alam kung meron ako. Kung may aral akong dapat dalhin, gamitin niyo po ako." Kinuha niya ang guhit ng bata, isinabit sa gilid ng kanyang kama. Lumingon siya sa labas ng bintana, tinanaw ang mga bituin, parang pareho lang ang langit, kahit saang bansa. Kinabukasan, ipinakilala siya sa grupo ng mga kadete. Malamig ang simula. May nagbulungan, may nagtaas ng kilay. Isang kadete ang nagtanong, "Sir, anong ituturo mo sa amin?" Ngumiti si Ruben. "Baka hindi ko alam sagot sa lahat ng tanong nyo. Pero alam ko kung paano tumulong, kung paano makinig, at kung paano umasa kahit mahirap." Tahimik ang silid.
Napatingin si Nadav kay Ruben, parang naghahanap ng kahinaan. Pero si Ruben, payapa lang, parang batong hindi natitinag ng alon. Sa bawat kilos niya, dala ang tahimik na lakas ng isang taong hindi umaasa ng palakpakan, kundi ng koneksyon. Lumipas ang ilang araw, unti-unti niyang pinapakilala ang sarili. Sa bawat pagkain, lagi siyang nag-aabot ng tubig. Sa bawat drill, kahit di siya makasabay, pilit niyang tinatapos. Madalas, nahuhuli siyang nag-aayos ng higaan, nagwawalis ng hallway, nag-aalaga ng halaman sa gilid ng kampo. Isang gabi, nakita siya ni Nadav na nagtitimpla ng kape, sabay tanong, "Baby, do you always clean?" "That is not your duty." Ngumiti si Ruben. Wala pong nagsabi na dapat kong gawin. Pero natutunan ko po na kapag malinis ang paligid, mas magaan ang loob ng tao. At mas madaling magmahal kung malinis ang kapaligiran. Tahimik si Nadav, naglakad palayo. Ngunit sa bawat araw, may napapansin siyang kakaiba kay Ruben. Hindi ito kagaya ng ibang instructor. Hindi ito sumisigaw, hindi na inibabaw, pero parang laging nandoon kapag may nangangailangan ng tulong. Isang hapon, habang tinuturuan ang isang kadete na tiklopin ng tama ang uniforme, nilapitan siya ni Yoni, isa sa pinakamatigas sa grupo. "Sir, hindi po ba nakakahiya ang magturo ng pagtiklop ng damit? Dapat po siguro, baril o disiplina ang tinuturo nyo." Seryoso si Ruben, pero mahina ang boses. "Yoni, minsan po, ang tunay na disiplina, nagsisimula sa maliit na bagay. Kung marunong kang mag-alaga ng uniforme mo, mas marunong kang mag-alaga ng kasama mo." Nagulat si Yoni, hindi nakaimik. Umiling lang, at tahimik na tinapos ang pagtiklop ng damit. Sa mga susunod na araw, may mga napansin na ang mga kadete. Minsan, nakita nilang si Ruben ay nag-aalay ng pagkain sa sundalong bagong dating. Minsan, nagtuturo siyang magluto ng kanin sa mga kadete, gamit lang ang apoy at kaldero. Maraming nagtataka, pero hindi nila maiwasang mapansin, walang yabang si Ruben, pero laging may pag-alala. Bawat gabi, sinusulat ni Ruben sa kanyang journal ang mga aral ng araw. "Hindi ko alam kung ano ang epekto ko sa kanila. Pero nakikita kong unti-unti may nagbabago. Hindi agad, hindi sabay-sabay, pero may pag-asa." At habang natutulog siya, pinangarap niya ang baryo, ang mga batang natutulog sa papag, ang mga kwento ng kanyang ama, at ang mga dasal ng kanyang ina. Sa kabila ng layo, dala pa rin niya ang diwa ng Nova Etika. Sa puso niya, simple lang ang pangarap, makatulong, makinig, at magbahagi ng lakas na hindi kayang sukatin ng medalya o diploma. Kahit sa isang bansang malayo, kahit sa piling ng mga estranghero, nagsimula ng mamunga ang aral ng kapwa. At iyon ang simula ng tunay na pagbabago, hindi sa sigaw ng labanan, kundi sa tahimik na pagdamay ng isang simpleng Pilipino. Sa mismong gitna ng disyerto ng Negev, ang init ay parang sinadya para subukin ang bawat pasensya ng tao. Walang palamig na hangin, walang lilim, at ang lupa ay nagbabalat sa tindi ng araw. Ang mga sundalong Israeli ay sanay sa ganitong kondisyon, ang bawat lakad nila ay eksakto, ang bawat kilos ay pinag-aralan. Hindi sila natitinag, hindi sila madaling mumiti. Sa kanilang mundo, ang kahinaan ay kasalanan, at ang malambot ay dapat takpan ng lakas. Unang araw ni Ruben sa training base. Tahimik siyang naglakad, dala ang kanyang maliit na backpack, at ang amoy ng biyong na palaging nananatili sa tela ng kanyang damit. Inabot siya ni Captain Nadav sa pintuan ng barracks, sabay bigkas ng mahigpit na, "Welcome, Ian de la Cruz. Please follow me." Sumunod si Ruben, walang tanong, walang reklamo. Pinakilala siya sa harap ng mga kadete. Tumayo siya, walang anino ng kayabangan, at mahina ang boses ng magsalita, "Magandang araw po. Ruben po. Galing Pilipinas. Hindi po ako magaling mag-English o mag-Hebrew, pero marunong po akong tumulong." Nagbulungan ang ilan, nagtawanan sa likod. Isang kadete ang nag-whisper sa katabi, "Beve, did they bring a farmer here? Are we supposed to learn how to plant sweet potatoes now?" Natahimik ang iba, pero hindi rin maitago ang ngisi sa mga labi ng ilang opisyal. Sa grupo, si Yoni ang pinakamapuna, malakas ang katawan, matalim ang mata, bihasa sa lahat ng drill. Siya rin ang pinakaunang nagtataas ng kilay sa mga kakaibang bagay. Unang araw ng training, inutusan ni Ruben ang mga kadete, "Please, fold your uniforms neatly and put them at the foot of your bed." May ilang nagkibit balikat, ang iba nagtanong, "Sir, this is not boot camp. We are elite, we don't fold like recruits." Ngumiti si Ruben, marahang tumango. "Nga.
Pero sabi ng tatay ko, kung marunong kang mag-ayos ng gamit mo, mas marunong kang mag-ayos ng sarili mo. Nagkatawanan ng iba, may nagpantumimi pa ng pagtiklop na parang eksena sa pelikula. Hindi na pinansin ni Ruben ang mga komentong iyon. Binantayan niya isa-isa kung paano nagtutupi ang mga kadete. May isa na mabilis, basta lang matapos, may isa na nagkamali, paulit-ulit na tiniklop, halatang naiinis. Tinulungan niya ang batang kadete na tila pinaka-nag-aalangan. Sa bahay namin, ganito kami magtiklop. Kung gusto mong matutunan, turuan kita, bulong ni Ruben. Nagulat ang bata, pero tinanggap ang tulong, tahimik lang. Nang matapos ang training sa umaga, sabay-sabay silang nag-almusal. Karaniwan, magkakahiwalay ang bawat grupo, walang imikan. Ngunit si Ruben, naglakad sa mesa ng mga kadete, bitbit ang termos ng kape na dala pa niya mula Pilipinas. Gusto niyo tikman, alok niya, sabay abot ng tasa. May nag-atubili, may tumanggi, pero si Yoni, tumingin lang at mumiti ng pilit, parang nanunubo. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng mga sundalo na kahit anong init, hindi umiimik si Ruben ng masama. Madalas, abala siya sa pag-aalaga ng mga halaman sa gilid ng barracks, nagwawalis ng sahig, nag-aabot ng tubig sa mga bagong dating. Isang beses, nahuli siya ni Nadab na naglilinis ng banyo. "Really, are you doing this, Ruben? You are here to instruct, not to clean." Mahinang sagot ni Ruben, kung saan ka inilagay, doon ka dapat magsilbi. Walang maliit na gawain. Isang hapon, inatasan silang mag-drill sa gitna ng mainit na lupa. Habang ang iba ay naglalakad ng tuwid at walang tanong, si Ruben ay tahimik na sumusunod, kahit pa mas mabagal, kahit mas mabilis mapagod. May mga sundalo na nagmamasid, may mga mata na palaging sumusuri, nag-aabang ng kahinaan. Si Yoni, laging nauuna, laging handa sa sagutan, pero napansin niyang kahit hindi na required, sumasabay pa rin si Ruben. Sa break, nagkumpulan ang mga kadete sa isang sulok. Nagkwentuhan sila ng tungkol sa training, sa mga naging misyon nila, sa mga awards na napanalunan ng iba. Tahimik lang si Ruben sa gilid, nagbabalat ng kamote na pinakuluan niya kanina. Lumapit si Yoni, parang nagbibiro, "Sir, bakit parang wala kayong kwento ng digmaan? Hindi ba kayo lumaban?" Ngumiti si Ruben. "Marami. Pero mas gusto ko kwento ng buhay." Tumawa si Yoni, buhay ng kamote. Lahat natawa, ngunit sa halakhak ay may halong paggalang na hindi nila agad napansin. Dahan-dahan, nagsimulang magtanong si Yoni, "So, sir, anong ginagawa niyo noon?" Tahimik si Ruben. "Scout Ranger ako dati. Pero mas gusto ko ngayon ang pagtuturo sa mga bata, pagtatanim, at pag-aalaga sa nanay ko." "Bakit mo iniwan ang army?" tanong ni Yoni, seryoso na ang tono. "Dahil mas importante ang pamilya. Sabi ng tatay ko, ang totoong lakas, hindi sinusukat sa baril o medalya. Sinusukat yan sa kung paano ka tumulong sa iba, kahit hindi mo sila kadugo." May ilan sa grupo na parang natigilan. Hindi sanay sa ganitong aral, lalo na't galing sa isang dayuhan. Ngunit sa bawat sagot ni Ruben, parang may tinatamaan sa loob ng mga sundalo, isang bagay na hindi nila napapansin sa araw-araw na training. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang kilos ng ilan. May isa sa mga kadete na tahimik na sinundan si Ruben papuntang garden. "Sir, paano po kayo nagtatanim ng kamote? Pwede po ba akong sumubok?" Ngumiti si Ruben, sabay abot ng maliit na pala. "Dahan-dahan lang. Hindi pwedeng madaliin. Kung gusto mong makita ang bunga, kailangang maghintay." Habang nagtuturo siya, nagkwento siya ng mga alamat mula sa Pilipinas, kung paano ang kapwa ay hindi lang salita, kundi paraan ng pamumuhay. Kung paano, sa baryo, lahat ay magkakapit-bisig, walang nagugutom, walang nag-iisa. Sa amin, kapag may problema ang isa, problema ng lahat. Kapag may nagdadasal, sabay-sabay. Isang gabi, nagkaroon ng biglaang brownout sa barracks. Naghiyawan ng ilan, pero si Ruben, tahimik na naupo sa labas, sumandal sa poste, at nagsimulang maghuni ng isang kantang Bisaya. Habang ang iba ay abala sa paghahanap ng flashlight, may lumapit na sundalo, si Avi. "Sir, anong kanta yan?" "Kanta ng tatay ko. Pag hindi siya umuwi, kinakanta namin ng nanay ko para hindi kami matakot." Umupo si Avi sa tabi niya. Ilang minuto pa, dumami ang sumali. Hindi nagtagal, nagkwento si Ruben ng alamat ng hangin at apoy, ng mga batang nagligtas ng barangay gamit ang kabaitan, hindi armas. Unti-unti, natigil ang mga biro at naging seryoso ang usapan.
Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit, nakita ni Nadab na mas maayos na ang barracks. Ang mga kadete, tahimik na nagtitiklop ng uniforme. "Did you tell them to do this?" tanong niya kay Ruben. "Hindi po," sagot ni Ruben. Pero minsan, kapag may nagsimula, susunod ang iba. Minsan, habang nagbabantay si Ruben sa gilid ng training field, nilapitan siya ni Yoni. "Sir, totoo ba na masaya ang buhay sa Pilipinas? Masaya kapag may kasama. Mahirap kapag mag-isa. Sa amin, parang laging mag-isa kahit marami. Tulungan mo silang magkita, hindi lang magkatabi." Hindi na sumagot si Yoni. Pero simula noon, mas madalas na siyang nakikitang tumutulong sa mga mas bata, mas nakangiti, at madalas na sumasabay kay Ruben maglakad. Lumipas ang mga linggo at bawat araw ay may bagong aral. Hindi pa rin mabilis ang pagbabago, marami pa ring nagdududa, marami pa ring nanunuya. Ngunit unti-unti, parang tinutubuan ng bagong ugat ang barracks, hindi lang ng halaman kundi ng pag-asa. Sa gitna ng disyerto, kung saan ang lahat ay tila patay at tuyo, nagsimula ang bagong buhay, hindi sa lakas ng armas, kundi sa lambing ng isang boses na marunong magpakatao. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagtingin ni Yoni kay Ruben, hindi bilang guro, kundi bilang paalala na may ibang uri ng lakas, isang lakas na galing sa loob, na hindi basta-basta nauubos. Maalinsangan ang hapon sa training base at kumikislap sa alikabok ang bawat sikat ng araw. Sa labas ng barracks, naririnig ang marahang tunog ng walis na sumasalubong sa buhangin. Si Ruben, pawisan at mapula na ang batok, ay nagwawalis sa paligid na parang hindi siya dayuhan, parang bahay lang nila yon sa Nueva Ecija. Habang nagwawalis, mahina niyang inaawit ang isang lumang kantang Bisaya. "Usa ka adlaw magdambo ako, kami magkauyon, paulit-ulit, mababa, tahimik, ngunit may hagod na parang nagkukwento ng buhay." Sa likod ng barracks, napansin siya ni Yoni, nakatingin lang, parang hindi alam kung tatawa o mahihiya. Lumapit siya, nagkunwaring abala, pero di napigilan ang tanong, "Sir, ano ng kanta yan?" Saglit tumigil si Ruben, ngumiti. "Kanta ng tatay ko. Sa amin, kinakanta namin tuwing may bagyo at brownout." "Pwede po ba akong matutong kumanta niyan?" tanong ni Yoni, halatang hindi sanay magtanong ng ganoon. Tinuro ni Ruben ang unang linya, dahan-dahan, paulit-ulit. Si Yoni, unay nagkamali-mali, pinagtawanan pa ng ibang sundalo sa una. Pero hindi niya tinigilan hanggang makuha niya ang tono. Kalaunan, sabay silang kumanta, mahinahon, habang ang iba ay naintriga at napapatigil sa ginagawa. Mula noon, naging bukang-bibig na ng mga kadete ang mga kanta ni Ruben. Minsan, may naririnig kang sumisipol ng melodya, may tumutugtog sa gitara ng ilang chord na Bisaya. Isang gabi, habang kumakain, isang batang kadete ang nagtanong, "Sir, totoo po bang hindi kayo natatakot kahit mag-isa sa disyerto?" Napangiti si Ruben, nagtagal bago sumagot. "Lahat natatakot. Pero sabi ng tatay ko, kapag natatakot ka, huminga ka lang. Kung may kasama kang natatakot din, hawakan mo kamay niya. Kapag wala kang kasama, hawakan mo puso mo. Magdasal ka. Hindi ka nag-iisa." Tahimik ang mesa, bawat isa'y nag-isip. Hindi usap ng taktika o strategy, pero may bigat ang bawat salita. May isa pa, si Avi, na lumapit kinagabihan. "Sir, paano niyo po nalalaman kung tama ang ginagawa niyo?" "Sabi ng lola ko, kung kaya mong matulog na magaan ang loob, kahit mahirap ang araw mo, tama ang ginawa mo," sagot ni Ruben. Dumami ang mga tanong, lumalim ang mga usapan. Hindi na tungkol sa training o armas, kundi sa buhay. Isang gabi, bumuhos ang ulan sa disyerto, bihira, ngunit para bang hinanap iyon ng mga sundalo. Nagkumpulan sila sa barracks, naglatag ng kumot, at nagkwentuhan ng buhay-buhay. May nagsalita tungkol sa naiwang pamilya, may nagbahagi ng takot na hindi siya magiging sapat para sa misyon. "Sir," sabat ni Yoni, "ano po ang pinakamalaking takot nyo?" Hindi agad sumagot si Ruben. Huminga siya ng malalim, tumingin sa malayo. "Noong bata ako, natakot akong mawalan ng pamilya. Natakot ako nung una kong misyon, hindi dahil sa baril, kundi dahil baka hindi ko mailigtas ang kasama ko. Pero natutunan ko, hindi ka tumitibay dahil walang takot, tumitibay ka kasi natuto kang yakapin ang takot at gawing dahilan para tumulong sa iba." Lumapit si Yoni, parang nagdadalawang isip, pero marahan niyang hinawakan ang balikat ni Ruben. "Salamat, sir. Akala ko, kapag sundalo ka, hindi ka dapat matakot." Tao muna bago sundalo, Yoni. Walang masama sa pag-amin ng kahinaan. Iyon ang simula ng totoong lakas.
Dumami ang mga sandali na si Ruben ang nilalapitan hindi lang sa training kundi sa problema. Isang araw, may batang kadete na umiiyak sa likod ng barracks. Lumapit si Ruben, nag-abot ng panyo. "Anak, anong nangyari?" "Sir, wala po akong natirang pamilya. Wala po akong maikwento, wala pong maghihintay sa akin kapag natapos ang training na ito." Hinawakan ni Ruben ang kamay ng bata. "Ang pamilya, hindi lang dugo. Sa baryo namin, kahit sino, pwede mong gawing pamilya basta marunong kang magbigay at tumanggap. Dito, pamilya mo na kaming lahat." Minsan, may sundalo na biglang bumagsak sa training, pagod na pagod at halos sumuko. Inalalayan siya ni Ruben, kahit ramdam na rin niya ang sakit ng sariling tuhod. "Sir, hindi niyo po kailangang sumabay. Instructor po kayo. Hindi ako naiiba sa inyo. Pare-pareho lang tayo, tao lang. Kung pagod kayo, mas pagod ako, pero may dahilan akong bumangon. Gusto kong may matutunan kayo, hindi lang disiplina kundi pagmamalasakit." Nagulat ang mga kadete. Hindi sanay ang karamihan sa kanila na makita ang instructor na mas mababa ang posisyon, mas handang tumulong kaysa mag-utos. Unti-unting nawala ang distansya sa pagitan ng sundalo at ng guro, at mas dumami ang mga sandali ng tawanan at pagkukwento kaysa sigawan at utos. Isang gabi, nang wala ng ilaw sa barracks, nagtipon ang ilan sa ilalim ng maliit na puno. May hawak na gitara si Avi, at sinimulan nila ang Bisaya song ni Ruben. Isa-isa, nagsimula silang magsalita, hindi na sundalo sa sundalo, kundi parang magkakaibigan. "Sir, sabat ng isang kadete, paano kayo natutong maging ganito, laging handang tumulong kahit walang naghihintay ng kapalit?" Nagkwento si Ruben ng isang kwento ng kanyang ama. "Noong maliit pa ako, may nangyaring gulo sa baryo. Ang tatay ko, pinuntahan ang isang lasing na nagwawala. Sabi ko, 'Tatay, huwag kang lalapit, baka masaktan ka.' Pero lumapit siya, hindi dala ang baril kundi dala ang dasal. Lumuhod siya sa harap ng nagwawala, nagdasal ng malakas. Hindi niya tinakasan ng takot, hinarap niya gamit ang pagmamahal. Tumigil ang lalaki, umiyak, niyakap ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, kung mas malakas ang galit mo kaysa sa awa, talo ka na. Kaya mula noon, mas pinili kong maging maawain kaysa matapang." Tahimik ang lahat. Maraming nagdududa, maraming hindi agad naniwala. Pero sa mga sumunod na araw, napansin ng mga opisyal na mas nagkakalapit ang mga sundalo, mas magalang, mas mabilis magtulungan. Kapag may nasugatan, agad may mag-aabot ng tubig. Kapag may nahulog na gamit, may magpupulot. Kapag may nalulungkot, may magpapatawa. Hindi na malaya ng lahat, pero unti-unti, pumapasok sa kanilang training ang diwa ng kapwa. Naging natural na sa mga sundalo na magsabay-sabay maghanda ng pagkain, magsalo-salo sa hapag, magtanungan tungkol sa pamilya, at magsama-sama kahit wala ng utos. Si Nadav, na dati malamig, minsan ay nakitang tumulong magluto ng kanin. Isang gabi, napansin niyang nagsusulat si Ruben sa journal. "Ano nang isinusulat mo dyan, Ruben?" Ngumiti si Ruben. "Sinusulat ko lang ang mga natutunan ko dito. Marami pala akong natutunan mula sa inyo, disiplina, tapang, tibay ng loob. Pero masaya akong nakikita na natututo rin kayo sa akin. Hindi lang sa training, kundi sa pakikitungo." Tahimik si Nadav, parang natigilan. "Akala ko dati, lahat nadadaan sa utos at galit. Pero parang mas mabilis ang pagbabago kapag may malasakit. Ang puso po, mas malakas kaysa sa bala," mahina ngunit sigurado ang sagot ni Ruben. May mga gabi na mahaba ang usapan tungkol sa pamilya, pangarap, at pagkatao. May gabi na puro tawanan at biro, may gabi na puro tahimik na dasal. Isang gabi, bago matulog, nilapitan ni Yoni si Ruben. "Sir, dati po galit ako kapag mahina ang kasama ko. Pero ngayon, naiisip ko, baka mas mahirap maging mahina at tumanggap ng tulong. Natutunan ko pong hindi ka dapat mag-isa." "Salamat, Yoni," sagot ni Ruben, "iyan ang tunay na lakas, ang lakas na magtiwala, at lakas na magpakumbaba." Lumipas pa ang mga linggo, at halos hindi napansin ng mga sundalo kung kailan nagsimula ang pagbabago. Parang bulaklak sa gitna ng disyerto, unti-unting bumuka ang bawat puso, at nag-ugat sa kanila ang diwa ng kapwa. Hindi ito dahil may matinding utos, kundi dahil may taong tahimik na nagparamdam na hindi kailangang malakas para maging mahalaga, kailangang marunong tumingin sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang naglalapit kay Ruben, hindi bilang instructor, kundi bilang kaibigan, kuya, at minsan ay parang ama. Hindi na sila natatakot magpakita ng kahinaan.
Hindi na rin sila nahihiyang magsabi ng hindi ko kaya o tulungan mo ako. Sa gitna ng disyerto, kung saan ang lahat ay parang patay at tuyo, nabuhay ang diwa ng pagkakapit-bisig, ng pagdamay, ng pag-asa. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, bago matulog, sumulat si Ruben sa journal, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, ang pinakamatibay na aral ay tahimik lang, pero nararamdaman ng lahat. Tumindi ang init ng araw, pero mas mainit ang tensyon sa training field ng base ng araw na yon. Live Simulation Day, ang araw na pinakahihintay at pinakanatatakutan ng lahat ng kadete. Sa bawat sulok, may supervisor, may sandamakmak na kamera, at may mararamdaman kang pressure na parang lumulunod sa dibdib. Mismong si Captain Nadav ay nakatayo sa tabi, seryosong nakasilip sa clipboard, habang sina Ruben at ang ilang senior instructors ay tahimik na nagmamasid. Isang urban warfare scenario ang kanilang gagampanan, tulad ng karaniwang operasyon, ngunit ang bawat detalye ay sinadya para maging mahirap, magulo, totoo. May nagsabing may surprise twist sa simulation, pero walang nakakaalam kung ano. Sa umpisa pa lang, nararamdaman na ni Ruben ang kaba sa hangin, kilala na niya ang mga kadete, at alam niyang ang ilan ay masyadong pursigido, ang iba naman, sobra ang pagod. Si Miriam, isa sa mga bagong kadete, ay kabilang sa Team Delta. Tahimik siya, seryoso, palaging unang tapos sa bawat drill, pero bihira ang ngiti at bihira ring makitang tumitingin sa mata ng mga kasama. Kahit si Yoni ay napapansin ang distansya ni Miriam sa iba. Minsan, parang robot yang si Miriam, bulong ni Avi, sabay ngiti kay Ruben. Pero napapansin din nilang mabilis ang kilos ng dalaga, palaging handang tumulong kapag may nahuhulog, mabilis din magsalita kapag may kailangan ng depensa. Dumating ang signal. Simulation, start. Malakas ang tunog ng alarm, sumabog ang artificial smoke sa paligid, sabay-sabay nagtakbuhan ang mga team sa kani-kanilang zone. May halong tuwa at kaba ang bawat kilos, parang tunay na laban, pero alam nilang may mga mata na laging nakatingin. Si Ruben, nakapwesto sa command tent, nagmamasid sa mga monitor. Napansin niyang mabilis lumipat si Miriam, pero halata rin ang pagod. Maya-maya, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw, kasunod ang mas malakas na pagyanig, hindi na ito parte ng simulation. Ang lupa sa gilid ng training ground, dating matibay, ay biglang gumuhit at naghiwalay. Isang bahagi ng lupa ang bumigay, at 3 kadete ang nahulog sa putik at gumuhong debris, kasama si Miriam. Nagpanik ang lahat. May sumigaw ng C-Code Red. Nagkalat ang alikabok at sigaw ng mga kadete, saan sila? Bilis! Miriam, Avay, Jonathan. Mabilis na nagtipon ang mga medic at instructors, pero may sandaling nag-freeze ang lahat, parang walang nakakaalam ng dapat gawin, o marahil, natatakot lang magkamali. Si Ruben, na dati tahimik sa lahat ng emergency, biglang kumilos. Nilapitan niya si Nadav, "I need a rope and 2 people, anyone who can follow simple instructions. Now." Hindi na nagtanong si Nadav, sumunod agad, sumigaw, Yoni. Avay, sa amin ka. Sabay-sabay silang tumakbo patungo sa bangin. Ang paligid ay puno ng alikabok, mahirap huminga, halos walang makita. Dahan-dahan nilang nilapitan ang bingit. Sa gilid ng bitak, naririnig ang boses ni Miriam, mahina pero malinaw, tulungan niyo po kami. May nasugatan dito. Sumilip si Ruben, nakita niyang naipit ang binti ni Miriam sa ilalim ng isang bakal na poste, samantalang sina Avi at Jonathan ay nakatayo sa tabi, mukhang natulala. Kalma lang, Miriam. Narito kami. Hindi ka nag-isa, sigaw ni Ruben. Yoni, buhatin mo ang lubid. Avi, alalayan mo ako. Nanginginig ang kamay ni Avi, Sir, baka po lumala, baka mag-collapse pa. Hindi, Avay. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Gagabayan kita, sabi ni Ruben, mahina pero matatag ang tinig. Maingat na ibinaba ni Ruben ang sarili, kasama si Yoni, gamit ang lubid. Dahan-dahan nilang nilapitan si Miriam. Lumuha si Miriam nang makita si Ruben. Sir, hindi ko po kayang igalaw ang paa ko. Hinawakan ni Ruben ang kamay niya. Anak, hinga ka lang. Dito ako. Ligtas ka. Gagawin natin to ng magkasama. Pero may hihilingin ako. Nagulat si Miriam, ano po yun, sir? Kapag tapos na to, kakantahan mo ako. Kahit alin, kahit anong kanta. Napatawa si Miriam kahit umiiyak. Opo, sir. Basta iligtas niyo po ako. Umabot pa ng ilang minuto ang rescue.
Maingat na ginabayang buhatin ni Yoni at Ruben ang debris, habang si Avi ay tumulong sa paghila kay Miriam. Lumapit na rin ang ibang medic, at matapos ang ilang malalalim na hinga, nailabas nila ang tatlong kadete. Putik-putik, nanginginig pero buhay. Nang makarating sa gilid, sinalubong ng palakpakan at sigawan ang grupo. Si Nadav, na palaging mahigpit, ngayon ay halatang natataranta. "Are you alright? Anyone hurt?" Tumango si Miriam, nangingilid pa ang luha. "I'm fine, sir." "Salamat po kay Ruben." Sa gitna ng gulo, tahimik lang si Ruben, nakaupo sa gilid, hinang-hina. Lumapit si Yoni, "Sir, ikaw po, ayos lang ba kayo?" "Tumatanda lang, Yoni. Pero salamat, magaan ang loob ko ngayon." Kumalat ang balita sa base, hindi lang dahil sa aksidente, kundi dahil sa naging kilos ni Ruben. Walang sigawan, walang taranta, lahat ng galaw ay para lang magtulungan. Napansin ng mga kadete, lalo na si Avi, na sa oras ng tunay na panganib, hindi ang pinakamabilis o pinakamatapang ang nanguna, kundi ang pinakamahinahon at pinakamaawain. Kinabukasan, balik normal ang training, pero parang may nabago sa hangin. Sa mess hall, si Miriam ay nakakrouch, nakangiti kahit masakit pa ang binti. Nagkakumpulan ang mga kadete sa paligid niya. "Miriam, totoo bang kinantahan ka ni Sir Ruben habang nagliligtas?" Biro ng isa. Hindi na napigilan ni Miriam ang tawa. "Hindi pa. Pero nangako akong kakantahan ko siya kapag tapos na." Sa gitna ng agahan, biglang tumayo si Miriam. Lumingon siya kay Ruben, "Sir, pwede na po ba?" Nagulat si Ruben, napangiti. "Basta't huwag kang magmamadali, anak. Dahan-dahan lang." Huminga ng malalim si Miriam, tumingin sa mga kasama, at marahang kinanta ang unang linya ng Bisaya song ni Ruben. "Usa ka adlaw magdambo ako, kami magkauyon, isa-isa, sumabay ang iba, kahit hindi tama ang mga salita, basta't sabay-sabay, basta't buo ang loob." Umalinggaw ang kanta sa mess hall, at sa unang pagkakataon, parang nagbukas ang pader sa pagitan ng bawat kadete. Ang tawanan, ang iyakan, ang mga biro, lahat ay naging magaan, parang natanggal ang bigat na matagal na nilang pasan. Nakatayo sa tabi si Yoni, tahimik na nakamasid. Napansin niyang hindi siya ang bida, hindi rin ang lakas niya o ang galing niya sa armas, kundi ang lakas ng samahan na naipon nila, kahit hindi nila namalayan. Nilapitan niya si Ruben pagkatapos ng kanta. "Sir, salamat po. Akala ko dati, puro lakas ang kailangan para maging sundalo. Pero ngayon, parang mas gusto ko nang may kasama kaysa puro disiplina lang." "Tama ka, Yoni. Ang lakas ng isa, natatapos. Pero ang lakas ng grupo, tumatagal," sagot ni Ruben. Mula noon, mas dumami pa ang maliliit na pagbabago. Mas mabilis magtulungan ang mga kadete sa tuwing may mahulog na gamit, may nasugatan, o may nagkakamali sa training. Minsan, may isang kadete na halos sumuko sa obstacle course. Imbis na pagtawanan, pinuntahan ni Yoni, inalalayan hanggang makatawid. Lahat ng nakakita, nag-apir, nagbiro, at walang nanliit. Tahimik, pero ramdam mo ang pagbabago. Naging simbolo si Miriam ng bagong diwa sa base. Hindi na siya ang pinakamahigpit, kundi ang pinakatapangan, ang tapang ng humingi ng tulong, ng umamin ng takot, at ng umiti kahit mahina. Palaging may nakapaligid sa kanya, hindi para bantayan, kundi para magbigay ng suporta. Si Ruben, hindi na instructor lang, kundi naging parang ama ng grupo, ang mga problema, hindi na tinatago, kundi pinagsasaluhan. Sa isang training debrief, pinatawag ni Nadav ang buong grupo. Lahat tayo ay may natutunan sa nangyari. Ang disiplina, importante. Ang tapang, mahalaga. Pero higit sa lahat, natutunan natin na ang bawat isa ay may halaga, at ang tulungan ay hindi kahinaan, kundi lakas. Sumang-ayon ang lahat, at isa-isang nilapitan si Miriam para batiin. Sa huli, si Ruben ang huling lumapit. "Miriam, salamat sa kanta. Alam mo, hindi ko makakalimutan ang araw na to, hindi dahil sa pagsubok, kundi dahil pinakita mong kaya nating harapin ang kahit anong bagyo magkasama." Tumango si Miriam, lumuluha pero nakangiti. "Sir, salamat din po. Hindi po ako nag-iisa." Sa pagtatapos ng linggo, sumulat si Ruben sa kanyang journal, "Sa isang iglap, pwedeng magbago ang mundo." Minsan, hindi armas ang kailangan, hindi bilis o tapang, kundi presensya. Ang pagiging nandoon, ang marunong kumanta sa gitna ng takot, at ang hawakan ang kamay ng nangangailangan. Iyon ang totoong lakas.
At sa gitna ng disyerto, sa isang base na dating malamig at sarado, nag-ugat ang isang diwa na hindi tinuro ng manual, ang diwa ng kapwa, na, minsan, nagbubuklod sa lupa at puso ng bawat isa. Nagbago ang simoy ng hangin sa training base. Parang nawala ang dating bigat ng araw, at kahit mainit pa rin ang paligid, may pagaan sa bawat lakad ng mga kadete. Hindi man agad na unawaan ng lahat, unti-unting lumalim at lumawak ang epekto ng mga simpleng aral ni Ruben, at ng mga sandaling nagsimula silang tumingin hindi lang sa sariling lakas, kundi sa lakas ng isa't isa. Pagkatapos ng aksidente, mabilis ang aksyon ng command. Ipinatawag ni Captain Nadav ang mga senior officers at instructors para sa isang assessment. Pero imbis na puro galit o disiplina, inuna nila ang kumustahan. "Are you all okay?" "Kumusta ang lahat?" tanong niya, at ngayon lang napansin ng mga kadete na may malasakit pala sa likod ng malamig na tono ni Nadav. Unang sumagot si Yoni. "Sir, natutunan ko po na hindi nakakahiya ang magtanong, humingi ng tulong, o magsabi ng totoo." Si Miriam, na ngayon nakakaginhawa na sa sugat sa binti, ay sumang-ayon. "Natakot po ako nung una. Pero nung narinig ko si Sir Ruben, at nung nakita kong magkasama kaming lahat, parang hindi ako nag-iisa kahit sa pinakamadilim na sandali." Mula roon, nagsimulang bumuo ng bagong programa si Yoni. Naglatag siya ng proposal para sa mental health support group sa loob ng base. "Hindi po sapat na malakas lang ang katawan. Kailangan din nating alagaan ang isipan at damdamin ng bawat sundalo," sabi niya sa harap ng board. "Gamitin natin ang diwa ng kapwa, huwag natin hayaang may matira sa likod." Pumayag ang command, at sa unang linggo pa lang ng programa, dumami na agad ang lumalapit para makinig at magbahagi. Hindi rin nagpahuli si Miriam. Habang nagpapagaling, nagplano siya ng cultural night. "Sir Nadav, gusto ko po sanang magdaos ng gabi ng kwento at kanta. Yung mga kwentong Pinoy at kwento rin ng bawat isa rito. Para magkakilala tayo hindi lang sa armas, kundi sa puso." Sa una, may ilang nag-alinlangan, pero noong gabing iyon, puno ang mess hall. May mga nagtanghal ng sayaw, may nagbasa ng tula, at nagulat si Ruben nang makita ang ilan sa mga kadete na kinanta ang Bisaya song. Ngayon ay halos tama na ang lyrics, at buo na ang loob. Sa Pilipinas po, kapag may tag-ulan o gulo, nagtitipon ang buong barangay. Kumakain, nagkakantahan, nagsasalo-salo. Hindi ito para lang magpakasaya, kundi para maalala kung sino sila, at kung sino ang kaya nilang maging kapag magkakasama, paliwanag ni Ruben, habang nakaupo sa tabi ni Nadav na ngayon ay mas nakangiti na kaysa dati. Unti-unti, naging tradisyon na sa base ang pagsasama-sama tuwing Biyernes ng gabi, hindi na lang para magdasal o maghanda para sa training, kundi para magbahagi ng kwento, magsama sa kanta, at makinig sa problema ng bawat isa. Si Avi, na dati mahiyain, ay nagsimulang tumugtog ng gitara at nagturo sa iba ng ilang kantang natutunan kay Ruben. Maging ang mga opisyal ay natutong umiti at magkwento ng mga pangarap, hindi lang ng tagumpay o medalya. Samantala, hindi ito nakatakas sa mata ng mas mataas na command ng IE. Dumalaw si General Baron isang araw, tahimik na nagmasid. Napansin niyang mas maayos ang paligid, mas magalang at maalaga ang bawat isa. Nilapitan siya ni Yoni. "General, hindi ko po alam kung gaano kalayo ang mararating ng ganitong mga programa, pero dito po, ramdam ko na mas buo kami. Hindi lang dahil sa training, kundi dahil natutunan naming makinig at magmalasakit." Yan ang lakas na matagal na nating hinahanap, Yoni, mahina ngunit matatag na sagot ni Baron. Mabilis na kumalat ang balita. Sinimulan ng IE na gawing pilot project ang tinawag nilang Kapwa Protocol, isang set ng values at practice na nakaugat sa diwa ng Pilipinong malasakit at pakikipagkapwa. Kasama rito ang mental health circles, cultural exchange, mga ritual ng pagtutulungan sa simpleng bagay, at ang pagpapahalaga sa maliliit na gawa ng kabaitan. Hindi na ito sa pilitan, pero halos lahat ng bagong batch ng kadete ay nagboluntaryong sumali. Habang tumitibay ang mga bagong gawi, si Ruben ay tahimik na naghahanda sa pag-uwi. Hindi niya sinabi sa marami, pero nag-impact na siya ng kanyang lumang backpack tuwing gabi, pinipili ang mga bagay na dadalhin pa uwi, at mga aral na iiwan sa base. Isinabit niya muli ang guhit ng batang Pinoy sa gilid ng kama, at pinunasan ang kanyang lumang Biblia. Isang gabi bago siya umalis, nagtipon ang buong batch sa mess hall. Inihanda ni Miriam ang sorpresa, isang malaking papel, puno ng mga sulat at pagguhit ng bawat kadete at opisyal, at sa gitna, isang mensahe, "Salamat, Ruben. Hindi lang lakas ang itinuro mo, kundi paano maging tao." Tahimik si Ruben, hindi alam ang isasagot.
Pero nang lumapit si Yoni, mahigpit siyang niyakap. Sir, minsan mahirap sabihin, pero salamat po. Hindi po ako marunong dati magtanong o magtiwala. Ngayon, parang may pamilya na ako rito. Tumango si Ruben na luha. Hindi po ako nag-isa dito. Kayo rin po ang nagturo sa akin. Ang lakas na nakita niyo sa akin, lakas din niyo yon. Dala-dala niyo na talaga, minsay hindi lang alam. Nagpatawag si Nadab ng maikling meeting bago formal na magpaalam si Ruben. Simula ngayon, lahat ng kadete ay dadaan sa kapwa protocol. Hindi ito optional. Gusto kong matutunan niyo hindi lang ang magtanggol ng bansa, kundi ang magtanggol ng isa't isa. Kung natutunan niyo ito kay Ruben, ipasa niyo sa iba. Iyon ang tunay na legacy. Ilang gabi pa, at naging natural na sa base ang mga maliliit na gawain na dati hindi pinapansin, ang pag-abot ng tubig sa kasama, ang pag-alok ng pagkain, ang pagtulong sa paghuhugas ng pinggan, ang pagtanong ng "Si kamusta ka?" at pagsabay sa kanta. Ang Bisaya song ay naging unofficial anthem ng batch, at may ilan pa na gumawa ng sariling bersyon, pinaghalo ang Tagalog, Ingles, at Hebrew. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, nagkaroon ng farewell gathering si Ruben. Hindi ang grande, walang ribbon, walang official speech. Magsasalo lang ng tinapay at kape, magpapaalam sa isa't isa, magpapatawa, magpapatawad. Ruben, babalik ka ba dito? Tanong ng batang kadete na dati takot lumapit. Basta may nangangailangan ng kwento, babalik ako, sagot ni Ruben. Sa huling gabi, bago siya matulog, sumulat si Ruben sa kanyang journal. Ang bunga ng kapwa ay hindi palaging nakikita agad. Pero sa bawat kamay na nagtutulungan, sa bawat ngiting nagsasabi ng kaya natin to, doon nag-ugat ang pag-asa. Hindi ako bumalik ng mas magaling na sundalo, pero babalik akong mas mabuting tao. Kinabukasan, habang papalabas si Ruben ng gate ng base, sinundan siya ng ilang sundalo. Wala nang iyakan, puro ngiti lang at mga tapik sa balikat. Tumigil siya, tumingin sa paligid. Napansin niyang ang dating malamig na base ay parang isang malaking tahanan na ngayon. Tumango siya, at bago tuluyang umalis, huling tinanaw ang mga batang sundalo, nagbibiruan, nagtatulungan, nagsasama-sama sa harap ng umagang may bagong liwanag. Sa kabila ng disyerto, nagbunga ang kapwa, at kahit sino, kahit saan, kayang mamunga ng kabutihan. Tahimik ang umaga sa Nueva Ecija. Walang ingay ng sasakyan, tanging mga huni lang ng ibon, at kaluskos ng mga batang naglalaro sa tabi ng palayan. Sa lilim ng punong bayabas, naroon si Ruben de la Cruz, payak pa rin ang suot, lumang kamiseta, lumang sombrero, putik-putik ang mga palad. Binabalik-balikan niya ang mga tanim na kamote, sinusuri kung may sapat na tubig, kung wala bang naiwang peste. Ganito pa rin ang buhay, parang walang nabago. Pero sa loob niya, alam niyang may binago, at may nagbago. Pagkatapos ng lahat, walang bumungad na kamera o reporter sa kanyang pag-uwi. Wala ring kumalampag na banda, walang parada sa barangay. Tahimik siyang bumaba mula sa bus, at tahimik din lumakad pauwi. Si Aling Tersing, mas maputi na ang buhok ngayon, agad siyang niyakap ng mahigpit. Anak, salamat at ligtas kang nakabalik. Ang dasal ko, umabot pala talaga kahit saan. Ma, parang panaginip lang lahat. Pero totoo, marami po akong natutunan, sagot ni Ruben, pinahid ang pawis, pinilit umiti kahit na may bigat ang dibdib, hindi ng pagod, kundi ng pasasalamat. Bumalik si Ruben sa dati niyang ginagawa. Nagtanim ng kamote, nagluto ng sinangag, nagturo ulit ng Sunday school tuwing umaga, nagbasa ng Biblia tuwing gabi. Ang mga bata, mas masigla pa ngayon, palaging nagtatanong ng mga kwento ng malalayong lugar, ng ibang tao, ng mga sundalong banyaga. Sir, totoo po bang lahat ng sundalo sa Israel ay marunong kumanta, biro ng isa, habang ang iba'y nagpapanggap na parang nagsasayaw ng Bisaya song? Hindi agad sumagot si Ruben. Ngumiti lang siya, tiningnan ang malawak na palayan sa labas. Hindi lahat, pero natuto silang makinig. At natuto silang tumawa, umamin ng takot, at magmahal ng kasama. Minsan, sapat na yon para bumago ng kahit anong grupo. Buwan ang lumipas, at dahan-dahang bumalik si Ruben sa tahimik niyang routine. Ngunit kahit tahimik ang paligid, hindi tumigil ang mundo sa labas. Minsan, dumating si Kap Daniel, bitbit ang supot ng kape at ilang sobre. Ruben, may mga sulat na naman para sa'yo. Ang dami mong penpal, puro galing Israel. Binuksan ni Ruben ang mga sobre. Isa-isa niyang binasa, nakangiti, minsang tumatawa, minsang napapaluha. Sir, natutunan ko na hindi kahinaan ang umamin ng takot.
Naging magaan ang training namin dahil sa mga kwento mo. Maraming salamat, hanggang ngayon, ginagamit ko pa ang panyo mong ibinigay sa akin. Miriam, hindi ko po makakalimutan ang gabing tinuruan mo akong tumugtog ng gitara, kahit bulol pa sa Bisaya. Dito sa base, tinuturo ko na rin sa mga bagong batch. Maraming salamat, Ruben. Avay. Bumalik ka dito minsan, Ruben. May bago na kaming programa, hindi lang para sa sundalo, kundi para sa mga pamilya namin. Dito, natutunan naming ang bawat tao ay may halaga, kahit anong lahi. Yoni. Sa mga liham na yon, ramdam ni Ruben ang tunay na bunga ng kanyang paglalakbay. Hindi medalya, hindi parangal, kundi pagbabagong tahimik, dahan-dahan, ngunit malalim. Isang gabi, habang binabasa ang isa pang sulat na may kasamang litrato ng training base, napansin ni Ruben ang mga batang sundalo na magkakayakap, nagtatawanan, nagbabahaginan ng pagkain, may hawak na gitara. May isa pang nakangiti habang naglilinis ng barracks. Sa likod ng larawan, nakasulat, ang lakas na iniwan mo rito, buhay pa. Hindi na namin kailangan ng mas maraming bala. Mas kailangan namin ng kwento mo. Napahawak si Ruben sa dibdib, pinikit ang mga mata. Naalala niya ang bawat sandali, ang tawa ni Yoni, ang luha ni Miriam, ang kantang Bisaya sa gitna ng disyerto, ang unang tiklop ng uniforme, ang kamay na inabot sa oras ng takot. Para siyang bumalik sa base, kahit hindi siya lumalakad. At sa kanyang puso, alam niyang kahit bumalik man siya sa tahimik na buhay, may iniwang ilaw na nagpatuloy sa malayong lugar. Minsan, dumadalaw sa baryo ang ilang kabataang volunteer mula sa lungsod, dala-dala ang balita ng mundo. Sir Ruben, kilala ka na po sa social media. May video daw na tinuturo mo ang kapwa protocol sa Israel. Natatawa si Ruben, umiiling. Hindi importante ang sikat. Ang importante, may natutunan silang mahalaga, at hindi na yon mawawala kahit hindi na nila ako maalala. Sa gabi ng pista ng barangay, nagtipon ang mga tao sa maliit na kapilya. May palatuntunan, may sayawan, may munting kantahan. Sa gitna ng gabi, may batang lumapit kay Ruben, may dalang papel at lapis. Sir, pwedeng magpaturo ng kanta niyo sa Israel. Ngumiti si Ruben, at mahina niyang inawit ang unang linya. Isa-isa, sumali ang mga bata, pati matatanda. Walang nakakaintindi ng Bisaya, pero lahat ay sabay-sabay sa damdamin. Sa bawat tawa at palakpak, naramdaman ni Ruben na hindi lang pala sa Israel sumibol ang diwa ng kapwa. Kahit dito, sa sariling baryo, may bagong ugat ang lumalalim. Sa mga sumunod na buwan, naging masigla ang baryo. May mga bisitang estudyante mula sa lungsod, may ilang volunteer galing Israel na gustong makita ang buhay ni Ruben, gustong maranasan kung paano ang simpleng tulungan ay kayang baguhin ang isang grupo, isang pamilya, isang buong komunidad. Hindi na lumayo pa si Ruben. Hindi na siya bumalik sa hukbo, hindi na naghanap ng parangal. Ngunit sa bawat liham na natatanggap niya, bawat kwento na naririnig niya mula sa mga dati niyang kadete, alam niyang may naiwang bakas. Isang gabi, bago matulog, binuksan ni Ruben ang kanyang lumang journal. Sinulat niya ang huling entry. Hindi ko itinuro ang lakas, itinuro ko lang ang pagmamahal. Hindi ko inisip na baguhin ang mundo, gusto ko lang maging mabuting tao araw-araw. Ang tunay na lakas, hindi nasusukat sa dami ng armas o medalya, kundi sa kakayahang yakapin ang mahina, damayan ang nag-iisa, at magpakumbaba kahit may natapos ng laban. Sa huling pahina, idinikit niya ang litrato ni Miriam, ni Yoni, ng buong batch, lahat sila nakangiti, may hawak-hawak na kamay. Muling tumingala si Ruben sa langit, malamig ang hangin, tahimik ang gabi. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ako ng pagkakataon. Salamat at tinuruan mo akong ang pinakatahimik na aral, ang pinakamalambing na boses, ang siyang kayang magpalalim ng ugat kahit sa pinakamatigas na lupa. At habang bumabalik ang buhay sa baryo, habang lumalaki ang mga bata, habang lumalalim ang gabi, nanatiling tahimik si Ruben. Isang bayani na hindi kailanman sumigaw, hindi kailanman naghanap ng entablado, pero nag-iwan ng liwanag na hindi na kayang itago. Sa mundo na minsan ay tanging lakas at giyera ang umiiral, may isang Pilipino na nagpaalala, hindi sa lakas natatapos ang laban, kundi sa pagkapit sa diwa ng kapwa. At ang kwentong iyon, dumarating at muling sumisibol, saan mang dako, sa katahimikan ng mga puso. Pindutin ang like at mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa susunod.